Masaya na ba siya sa bago niya ngayon? Tara at sirain natin. Yan. Well, ito. No, kung mga niloko man kayo or ipinagpalit ng mga partner ninyo, and ito ngayon, masaya na siya sa bago niya ngayon. And then ikaw ngayon is nagmumukmok, nalulungkot, na palagi na lang umiiyak. Pwes, ito na yung katapusan ng pagluluksa mo. Kasi sisirain natin yung kasiyahan na tinatamasa nila sa ngayon. Ito mga utol, kasi ang buong akala natin, nalingid sa kaalaman natin, na kung hiniwalayan tayo at saka ipinagpalit, ang buong alam natin na kapag mas lalo natin silang ginugulo, hinahabol, ay matatapos or mawawasak yung kaligayahang tinatamasa nila. Yun ang akala natin. At saka, yun din ang buong akala ko noon, yung karapat-dapat na gagawin. Pero, yung gawain pala na ito, na makikipag-agawan, habol ng habol, and suyo ng suyo, nagmamakaawa ay maling-mali pala. Pwes, ito po ang dapat nating gagawin. Kapag nalaman ninyo na merong bago yung mga partner ninyo, all you have to do is magparaya. Kuya Kiko, grabe naman, magpaparaya ka agad. Yes, utol. Yun po ang karapat-dapat mong gagawin. Yun po ang pinaka-best na dapat nating gagawin kung gusto mo talagang mawasak or matapos yung kaligayahan na tinatamasa nilang dalawa sa ngayon. Kung gusto mong masira yon, magparaya ka. Teka lang, bakit ganun? Kung magpaparaya ako, masisira or mawawasak yung pagsasamahan nilang dalawa? Yes! Yun po talaga ang tamang solusyon. No? Compare sa ang buong akala natin na kapag hahabulin natin sila, na kapag ginugulo natin sila, makikipag-agawan ka, makikipag-away ka pa sa babae, sa bago niya, ang buong akala mo is mababawi mo yung partner mo. Nakala mo, mawi-win back mo siya. Pero yung hindi mo alam, utol, ay mas lalo lang palang lalala. Mas lalo ka lang mae-echapera ng partner mo. Yes. Kung gusto mo talagang ma-win back din yung partner mo, ito po ang gagawin natin. Ang pagmamahal kasi ay hindi po yan pinipilit. Tama? Huwag mong sabihing mali, malilintikan ka sa akin. Kasi ang pagmamahal, kusa po yan na pinapadama. So ngayon, kapag yung gawain ng partner mo ay naghanap siya ng iba, sumama siya sa iba, iniwan ka, ipinagpalit ka, pues, ibig sabihin, yun ang gusto ng partner mo. Kaya ang gagawin natin, magparaya. Ipamigay natin yung taong yun. Yun ang gusto niya eh. Hindi natin yan mapipilit. Kasi nga, di ba, nasagot mo na kanina na yung pagmamahal ay hindi naman dapat pinipilit. Hindi pwedeng, hoy, halika dito, balikan mo ako yung mahalin mo, ako yung gumawa sa iyo ng lahat-lahat, inaruga kita, inasikaso kita. No, kaya karapat dapat mo akong mahalin, ako lang dapat at saka wala nang iba, tandaan mo yan. Pero anong nangyari? Wala pa din. At saka hindi naman talaga dapat ganon. Kasi yung love ay kusa po dapat niya iparamdam ito sa iyo kung gugustuhin niya. Hindi po pinipilit ang love. No, maling-mali kapag pinipilit mo pa, which is hindi na po yan pagmamahal. Pwede kang balikan ng taong ito, pwede siyang bumalik sa'yo, pero wala nang pagmamahal. Bumabalik lang dahil pinipilit mo kasi. So yun, no? Ngayon kung napipilitan lang yung taong ito, hindi pa rin magiging masaya yung pagsasama ninyo. Mag-aaway pa rin kayo. No? Masasaktan at saka masasaktan ka pa din. Mahihirapan at saka mahihirapan ka pa rin sa pagtrato ng taong ito dahil wala naman siyang pagmamahal sa iyo. Bumabalik lang kasi talagang palagi mong pinipilit, palagi mong hinihila, palagi mong sinusuyo at saka palagi kang nagmamakaawa. Pero kung pinaparaya mo kasi, utol, hayaan mo siya kung sino yung pipiliin niya. Pero di ba kung napapansin ninyo,
kapag pinapapili ninyo yung mga partner ninyo ay wala siyang pipiliin. Kasi ang gusto nitong mangyari ay dalawa kayo ipagsasabay. Kulang na lang sasabihin niya sa'yo, babe, please lang, intindihin mo naman ako kasi ang gusto ko ay dalawa kayo. So hindi pwedeng ganun. No? Na kailangan talaga is meron siyang pipiliin. Pero kung hindi man siya makapagpili, hindi man siya makapag-decide, ikaw na dapat yung magparaya. Yes. No, kasi ayaw ka talagang bibitawan nito dahil ginagawa ka lang namang reserba. Spare tire ka dito, utol. Reserbang gulong. Okay lang ba yun sa'yo? Na hindi ikaw yung pinaka best option? Hindi ikaw yung pinaka first option? Kundi spare tire ka lang. Or nagiging last option ka lang. No, gagamitin ka lang kung walang-wala na siya. Kung ganito lang yung value mo at saka yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, ay maaari pwedeng magiging okay lang ito sa'yo. Kaya, ini-echapwera ka palagi kasi hinahayaan mo lang eh. Kulang nilang parang pinapapakita mo rin sa kanya na okay lang sa'yo. Na deserve mo rin talagang gaganituhin. My God. Yes. So that's why kung magpaparaya tayo, ay mas lalong magagambala yung isipan ng partner mo na lalaki kapag nagparaya ka. Tinanggal mo yung reserba niya na bilang ikaw po yun ha. Okay? Maliwanag. Kapag tinanggal mo rin yung reserba niya na as ikaw, na hindi mo na siya kinokontak, hindi ka na nagpaparamdam, talagang makikurious po yung lalaki. And mapabalisa, mapaparaning na habang silang dalawa is umiikot or lumilipad po yung isipan ng lalaking ito. Lumilipad na naman ang isip ko. So, lilipad at saka lilipad talaga yung isipan nito. Kasi wala siyang reserba eh. Kumbaga pa, yung plano niya noon ay hindi ko bibitawan yung babaeng ito, which is ikaw yon. Hindi ko bibitawan ng babaeng ito, pero magpapakahappy muna ako dito. Gusto ko kasing tikman to eh. So yun ang plano neto. Pero ngayon, dahil hindi ka pumasok sa plano niya, no, na hindi ka nagsasang-ayon sa pinaplano niya, matatakot talaga ito. Mas lalo siyang maguguluhan. Uy, teka lang, hindi ito yung pinaplano ko ah. Gusto ko siyang gawing reserba, pero ayaw niya. Umaalis siya, no? Umaatras. Baka mawala pa yung reserba ko na ito. So that's why, ngayon, yung bago niya, magdadalawang isip siya dito ngayon. Uy, teka lang, no? Teka lang babe, no? Huwag tayong munang maging atat. Kasi kabado siya eh. No? Magtataka talaga din yung bago niya. Teka lang babe, bakit ba? No, bakit ka parang balisa? Bakit parang lumilipad yung isipan mo? Ano ba yung iniisip mo ngayon? Yes. So, yung hindi alam ng bago niya is naku-curious na siya ngayon, yung lalaki, sa mga bawat kinikilos mo dahil nagparaya ka. Umatras ka, hindi ka na nagparamdam, lumayo ka. Tinanggal mo yung presensya mo sa taong ito. Tinanggal mo yung connection mo sa taong ito. Kapag tinanggal mo kasi lahat-lahat utol, zero connection, talagang mababalisa at saka mapapraning talaga yung taong ito. Yes, so yun po talaga ang goal natin. Yung lumabas tayo sa binabalak or sa plano ng taong ito. Huwag nating hayaan, no, na nandyan lang tayo, hihintay, magparaya nga, pero gusto ko kasi Kuya Kiko, magpaparaya ako, pero sasabihin ko sa kanya, nandito lang ako babe, hihintayin kita. Talagang tatawanan ka lang lalo ng lalaki. Mas lalo silang magiging masaya. Kasi kampante yung partner mo na lalaki. Hindi ko siya iisipin, hayaan ko na nga yan. Naghihintay eh. Sabi niya pa nga sa akin, hihintayin niya ako. Kaya, halika sa bago ko. Ano natin yung asam-asamin natin yung panahon na ito. Yes. So yun po ang mangyayari dito. Echapwera ka talaga. Isa-set aside ka talaga ng lalaki. So wala. Mas lalong matutuloy yung kaligayahan nilang dalawa. So again mga utol, malaking bagay po yung magparaya. No? Simpleng salita lang ito, yung magparaya. Pero once na nagawa mo, malaking impact ito pagdating sa kanilang dalawa. Malaking impact ito sa kanya at saka sa bago niya na matitigil talaga yung kasiyahan nilang dalawa. Copy?
Kung nakukulangan ka pa sa mga pinagsasabi ko dito, you can drop a message lang dyan sa ilalim sa comment section at saka sasagutin po natin yan. And kung nais mo pa talaga akong makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Kung nalulungkot ka man, tatanggalin natin yung kalungkutan mo na yan. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!